Isa sa pinakamahirap na ginawa ko ngayon. Sa puso ng Camarinesol, sa rehiyon ng Bicol, matatagpuan ang isa sa pinakamalaki at pinakamahiwagang bulkan sa Pilipinas, ang Mount Isarog. Isa ito aktibong stratovolcano na may taas na 1,966 metro above sea level at ang pinakamataas na bundok sa buong lalawigan ng Camarinesol. Pero ngayong araw, susubukan namin gawin ang halos imposible. Tatawarin namin ang buong Mount Isarog mula Goa hanggang Panikwason. Sa loob lamang ng isang araw, walang camping, walang pahinga sa campsite, isang tuloy-tuloy na laban sa oras, pagod at sa bundok mismo. Ito ang simula ng aming Mount Isarog Traverse Day Hike. Magsisimula ang aming biyahe mula sa lungsod ng Naga hanggang sa bayan ng Goa. Halos isang oras ang naging biyahe para makarating sa registration hall ng Barangay Aroro. Matapos ang registration, nagumpisa na kami maglakad papuntang guidehouse. Dito mo madadaanan ang payak na pamumuhay ng mga tao sa paligid ng Mount Isarog. Sariwang hangin at tahimik na kapaligiran ang bubungad sa iyo sa pagdaan mo sa mga komunidad na ito. Yes, pagtulos. Matapos ang mahigit na isang oras, narating din namin ang bahay kung saan kami magpapalipas ng gabi. Kasama ang ibang kumasa sa hamon na ito. Dito kami maghahaponan at maagang matutulog para makapag-ipon ng sapat na lakas. Hello. Before po, before. Welcome. Hello. Huwag mo pong i-basic ha. Baka mahirapan kaming maghabol sa iyo, sir. Alauna ng umaga ang wake-up call ng aming grupo. Nag-ayos ng mga gamit na kailanganin para sa pag-akyat. Dito, nag-umpisa ang aming organizer sa isang maikling briefing para sa mas safe at organisadong sistema sa pag-akyat. Tapos doon na tayo magbe-breakfast sa summit ng Goa. Sa yung kita doon sa pick 2 na ano. Depende sir. Feeding pick 1 or pick 2. Kung sa ano, kung anong mauuna. Doon tayo magbe-breakfast. Hindi mo na yan ang pick 2. Ha? Pwede Wala na yung yung pick pick 2 bago pick 1. Oba. Tapos after natin nag-breakfast, kung gusto nyo magpahinga, pwede nang pahinga. Kahit mga ilang minuto lang, idlip. After midlip, proceed tayo. Madadaanan natin Tinambak Summit, baba tayo, akyat ng Calabanga Summit. Kung saan tayo abutin ng lunch, around 11, kakain na tayo ng lunch. 2, 3, 4. Ano ka na dun, Doy? At nagumpisa na ang aming grupo para hamunin ang bundok na ito. May kaba at excitement sa mga oras na ito. Kakayanin ko ba or sapat na ba ang preparasyon ko sa mga ganitong hamon? Ito ang unang pumasok sa isip ko habang naglalakad sa gitna ng dilim. Sino nag-aag di? Bangga, di ko. Yun yan, basta may agi. Kuman nga, gusto pagbanggi. Pakain na ni. Ano pa day ka muna ta, mas kabagaro nila. Sige sa may harong. Sige lang nagkakana. Mura tulos kita. Nasa fight truck ka. Nagyan ta na. Yung solar na post. Pag-abot sa harong. Pagdating daw sa bahay, solar na poste. Sa hindi inaasahang pangyari, naiwan ang aming grupo ng lead pack. Dahil sa mga sangasangang daan at dilim ng paligid, nahirapan kami hanapin ng tamang trail. Halos ilang minuto din namin hinanap ang tamang daan. Hindi talaga maiwasan ang mga ganitong pangyari, lalo na sa gabi.
Tama to. Paday, balik ka mo. Balik ka mo. Balik. Tama dato. Bangko. Amen baga. Ano sir, may pa na ako ko ah? May magbalik na garo talagang saro. Hindi, may ko na naman siya kami ni Ipo. Kuya, Tama. Bakit kita ba ka? Sir, bahagi ka mo sa may abaka. Wala ko na bakansi. Negative. Negative. Ang trail. Yan ang logo kita. Nakapahingalo na sinda. Matapos ang ilang minuto, naabutan din namin ang lead pack na naghahantay sa amin. Ramdam mo agad ang pagod sa mga oras na ito. Ngunit, hindi pa nag-uumpisa ang tunay na daan patungo sa summit. Hindi ka naglag araw, manoy. Bago nga ginawan, bago. Nahore. Di, so ano pa to sir? Kaso, ibis naman to sa part na ni, medyo matalahid. Kadakil pa sir sa ano? Riha? Yeah, dikit mo. Ang bilis nila. Sige daw, try ito daw. Malaspag-laspag man lang. Dito, mag-uumpisa ang tunay na sukatan ng lakas ng tuhod at binti. Unting-unting tumataas ang daan at lalong mas umihirap pa ang ahon habang kami ay papalapit sa summit.
Halos makulog ni. Lalaw. Wala pang luyo.
Excuse po. Manipis na ang yun. Puta pa yun. Matapos ng mahigit na isang oras na assault, narating namin ang viewing deck ng Goa Trail. 2:00 na ng madaling araw namin ito naakyat. Grabe mo buyog. Nasagot ka, ma'am? Nakalaog sa baso. Viewing deck na ano kay? Viewing deck? Low. View deck na kami, lead team over. Pero ang ilaw. Viewing deck na kami. Nagpatuloy kami sa pag-akyat. Dito, ramdam ko na ang pagod at puyat pero malayo pa kami sa aming destinasyon. Kaya tuloy lang habang kami ay sinasalakay ng mga bubuyog sa daan. Puta. Yaw na naman. Bagay, di maluwas mo. Ha? Kaya nga eh. Dari ka huy. Kung tagos pa ako sa ligira. Sira mo tubig. Laspag sa pagis bago si Jo. Sado. Tukadya. Sa tukadya na dadali. Para tungkol sa kita. Sa tukadya na dadali pero mas kadiya lumudo.
Kalimutan mo pangaligay ako sa kaya ko. Nag-video ko sawa. Amo ani, amo sa sulit ko niya. Na, pinamuro ko. Pero pag ako lusong-lusong, next week. Merkulis na ako may klase. Buko ko basta kalbo. Around 4 AM ng madaling araw, narating namin ang Goa campsite kung saan naabutan namin ang lead pack na nagpapahinga. Campsite na ni Pai. Iyo. Okay, go ahead. Baba ka mo, nagbaba. Baba. Yes. Campsite na kami. Dito na rin kami kumain ng light snack para sa pinakamahirap na section ng Goa Trail, ang final assault papuntang Goa Summit. The water source na Dry. Ilang oras pa kaya campsite? Dito po talaga masusubok ang lakas ng katawan at isip mo sa segment na to ng Goa Trail. Ito ang pinakamahirap na assault papuntang summit. Mas technical ang daan dito dahil sa mga puno na natumba sa daan. Sa gilid din ng bangin ang daan ng final assault papuntang summit. Kaya isang kunting pagkakamali mo lang, siguradong may kalalagyan ka. Habang tumataas ang elevation, dito din unting-unting nagpapakita ang araw, kasabay ng hirap sa pag-akyat. Walking distance. Bali magi na yun. Wala. So, nagtukad sa ko usan so manupar ka dito, darang day sa to. Streaman? Tapos kita. Ha? Eh, kita patunay na kaya. nagtutubot na diyan ka. Lagu. Tira na naman, tayo mabait ka nga amin. Ay, puso mapapayo pa ako. Gayon? Uy, all goods. Payo. Wala ka tuloy. Ha? Baladakol? Wala mo na kasunod ko. Yo. Halos yan na senda.
Hindi nga aging, pwede man. Tanda ko ni. Oo. Uy, bagaw mo yan. Pwede ba? Agi ni. Kasi mas tulay ka dyan, kaya mo? Tanda ko ni, hindi kami naghagi ka to. Kawayo. Kaya? Guri sa dito. Mas okay talaga ni. Dito mo din makikita ang isa sa highlight ng Goa Trail, ang Mossy Forest, kung saan napapalibutan ka ng mga nagtataasang puno na nababalot ng mga lumot na nagbibigay misteryo sa paligid. Mossy Forest. Yaw na. Joke lang. Summit. Isa sa nagsisilbing marker na malapit na kayo sa summit ay ang napakalaking spider tree. Isa sa pinakamatanda at pinakamahiwagang puno na makikita mo sa Goa Trail. Yun na ni, summit na ni. Ay spider tree. Ayo, spider tree. Ayan yan, dyan nagpiling tong white lady. Si Keban mi. Spider tree na kami. Over. Hello! Spider tree. Hindi po dito nakakapagod. Okay lang, okay lang. Basic. Basic na basic. Dali, sama kayo, sama. Sama. Go ahead. Okay lang mo, okay lang. Para nothing happen. Spider tree pa lang kami. Hello po. Hello. Wash out, wash out. Okay lang po kami. Basic! Punta na kayo dito! Naka-enjoy po mag-day hike to traverse. Super! Ganda po bago mag-spider tree. Lapit na sa summit.
Matapos ang mahabang akyatan, narating din namin ang summit ng Goa. Isang 360-degree view kung saan mo tanaw ang crater ng Mount Tisarog at ang buong lawak ng bundok na ito. Dito mo rin matatanaw ang iba pang bundok sa paligid ng Mount Tisarog. Isa ang Goa Summit sa may pinakamagandang view tuwing clearing dahil sa lawak na pwede mong makita dito, tulad ng Mayon Volcano at Mount Tasog ng Iriga. Asog oh. Ngunit hindi dito nagtatapos ang aming paglalakbay. Sa susunod na bahagi ng video, haharapin namin ang mas mahabang akyatan, mas mapanghamong trail, at ang mga tanawing nagpapaalala kung bakit nga ba kami umaakyat. Maraming salamat sa pagsama sa aming paglalakbay. Kaya nga ba talaga ng isang araw tawidin ang bundok na ito? Abangan ang mas mapanghamong trail sa part 2 ng aming day hike traverse sa bundok ng Mount Tisarog.